sa Good Morning Boss. Mas komprehensibang pagtutok sa bagong educational system ng bansa. Kasama si JC Tejano at Lulu Lapi sa K-12 Kaalaman. Kumusta mga boss? Ako si JC at kasama ko nagbabalik ang best friend ko sa school. Walang iba kundi si Lulu. Ako si Lulu. Hayaan nyo kami ni Lulu na pabaudan kayo ng 3 minutong punong-puno ng mga gamit yung kaalaman tungkol sa K-12 program. Na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP. Noong huli nating pagkikita, pinag-usapan natin ang mga pagbabago sa kindergarten curriculum sa ilalim ng K-12 program. Ngayong umaga, ibabahagi naman namin sa inyo ni Lulu ang mga mahalagang pagbabago sa elementary curriculum. Handa ka na ba, Lulu? Handang-handa na, JC. Alam nyo ba, sa dating basic education curriculum, English at Filipino ang mga wikang ginagamit ng guro sa pagtuturo ng mga aralin sa mga estudyante. Ngayon? Ngayon, Lulu, meron na tongue-based multilingual education kung saan ginagamit ang mother tongue o wikang nakagisnan upang ituro ang mga aralin sa mga subject na Filipino, English, Science, Math, Araling Panlipunan, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan o EPP, MAPE at Edukasyon sa Pagpapakatao. Halimbawa, sa lumang curriculum, ang tawag sa hayop na tinaguriang man's best friend ay aso sa Tagalog at dog naman sa English. Sa bagong curriculum, Lulu, kung ikaw ay taga-Capiz Aklan, gagamitin ang mother tongue na Kinaray-a sa pagtuturo. Kaya naman ang tawag sa man's best friend ay ayam sa Kinaray-a, aso sa Tagalog at dog sa English. Tama! Ipapatupad ang paggamit ng mother tongue mula kinder hanggang grade 3. Sa ilalim ng K-12 program, may mga pagbabago rin sa time allotment o oras na nakalaan para sa pagtuturo sa mga aralin sa mga bata. Noon, umaabot na mahigit 1 oras ang pagtuturo ng mga aralin sa Filipino at English. Ngayon? Ngayon, Lulu, in-adjust at binawasan na ito. Kaya naman hindi nalalagpas ng 1 oras ang pagtuturo ng language arts. Bukod sa Filipino at English, idinagdag na rin bilang subject ang mother tongue. Paano naman ang ibang subjects, JC? Tulad ng language arts, Lulu, hindi na rin lalagpas sa 1 oras ang pagtuturo ng math, science at araling panlipunan sa mga mag-aaral. Samantala, mananatili naman sa kalahating oras lang ang nakalaan para sa pagtuturo ng values education na tatawagin na ngayong edukasyon sa pagpapakatao. 40 minuto pa rin ang igugugol ng mga guro sa pagtuturo ng MAPE. At para sa mga estudyanteng nasa ika-4 at ika-6 na baitang, madadagdagan ng 10 minuto ang pag-aaral nila ng EPP. Marami na naman tayong naibahaging kaalaman sa kanila, JC. Tama ka, Lulu. Kaya naman mga boss, sundan kami lagi ni Lulu tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito lang sa Good Morning Boss. Kung gusto naman ninyong balikan ang aming past episodes, bisitahin lang ang aming YouTube channel. Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!